Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Ang mga anak, hindi pwedeng parang mga tuta na pwede nating ipamigay o ipaalaga sa iba. Dahil kapag gusto na natin silang kunin muli, siguradong mapapatanong na lang tayo. Bata-bata, paano ka babawiin? Ito na ngayon ang ating problema. Anak, ipinaampon sa iba dahil sa kahirapan. Ang sakit, di ba? Ang hangad lang daw kasi ni nanay ay mapabuti ang kanyang kinabukasan. Pero gustuhin man niyang mabisita o makita ang mahal niyang anak ay hinahadlangan daw ito ng ama ng bata. Kasi hiwalay na sila. Hiwalay na sila. Okay. So, kaya hiling ngayon ni nanay, baby, come back! At tenga, harapan na! Mary Jane o Jean? Jean na lang po. Jean na lang. Okay, Tenga, ano nangyari sa paa mo? Bakit ka nakasaklay? Ako po isang electrician na na-aksidente po sa warehouse. Na-aksidente ka sa warehouse. Pero ano, umu-okay ka na ba? Hindi pa po. Hindi pa? Meron nga siyang pilas dito sa ilong. Ito po ay gawa po na namanhid po itong baraso ko ngayon. Parang na mild stroke po. Nabibitawan ko na po ito sa kwento. Para ka na mild stroke. Naku, ano ba naman yan? Teka muna, 3 ang anak mo, right? Apo. 3. Yung 3 yon, pinaampon mo lahat? Hindi po, yung panganay ko po is sa amin po, yung salitan po kami. Okay, kailan ba kayo naghiwalay? Bago lang po. Bago Kasi lang? bagong panganak po ako eh. Oo. 1 month pa lang po yung baby ko. Okay. Bali, kasi po yung pangalawa po namin, napa-adapt na po. And then ito po, yung present po, nawala rin po sa akin. Kaya hanggang ngayon po, masakit po sa akin na hindi niya pinapakita yung anak ko. Yung po. Ang gusto ko lang naman kasi hindi naman talaga tayo maghihiwalay eh. Kaya lang, iniisip ko, yung ikakabuti ng para sa atin. Kasi may nag-ano po kasi sa akin eh. Nag-over yung baby. May involved money. Dito po kasi sa family niya, side niya po, wala pong involved money po kasi yun. Naku, para mo namang binenta yung anak mo. Yun nga po. Pero hindi. Yung decision po kasi nasa kanya po eh. Kaya sinunod ko po. Parehas naman kayong magulang dito. Hindi, parehas naman po kami nag-ayos eh. Nag-ano po kami. Kaya lang, mas maganda po talaga, ngayon, nasa side po ng family niya. Walang involved money po yun. Wow, okay. So yung nasa iyo yung panganay. Apo. Ilang taon na? 7 years old po. Napapaaral ba? Hindi po. Bakit hindi napapaaral? Homeless po kasi kami yung ate ko. Homeless? Opo. Ngayon, yung pangalawa mong anak, saan napunta? Sa kumari niya po. Okay, binili. Hindi rin po. Hindi rin. So pinapaalagaan nyo lang. Wow, ilang taon na yon? 3 years old na po ngayon. Ikaw ba ang nagdedesisyon na huwag ipakita yung bata, yung bunso, dito kay Jean, nanay Opo. niya? Bakit? Kasi kaya ako po tinago ko po sa kanya dahil may nabalitaan po na ipapa-adapt niya sa ibang tao. Dadalhin sa Amerika. Malalayo sa'yo yung bata. Dadalhin nila sa Amerika yung bata. Hindi ko na makikilala yung siyempre anak ko. Ang gusto ko pong mangyari na dito lang po sa nakikita po namin na at least lalaki po sila, nakikita po namin, balang araw makakapiling po namin sila. Ang lakas ng radar ni attorney.
So sabi niya, ang hinala nga niya, gusto mong makita yung bata kasi may nag-offer na naman sa'yo. Totoo ba yon? Okay. Okay. Is there a legal way to do it, Attorney Lorna? Pag sinasabing pa-adopt, ang adoption ay may legal na proseso yan. So, palagay ko, still, no, I maintain yung position ko na hindi yan adoption, trafficking yan. Okay, trafficking. Oo, kasi... Krimen, kumbaga. Krimen yan kasi yung marami ngayon, lalo na yung mga childless, no? Lalo na yung mga foreigners na gusto mag-adopt dito sa Pilipinas, ang ginagawa nila talagang bumibili na lang. Kasi napakahirap po ng adoption proseso dito sa Pilipinas. Sobrang talagang inaalagaan ng welfare ng bata. So, stricto ang adoption rules natin. So, pag sinabi niyang gusto kong pa-adopt, magtaka muna tayo. Hindi ganyang kadali. Ayun. May monetary involvement yan. So, hindi pala pwede talaga yon. I mean, okay, magandang hangarin mo, pero hindi ganun kadali. Kung sakali, kailangan ipadaan sa DSWD. Correct. Yes, oo. Kailangan ipadaan mo sa legal na proseso ang pag-a-adapt. Kasi hindi mo alam kung sino yung nag-a-adapt. Well, according to them, kilala nila ha. Pero kung legal na adoption, hindi kasi pwedeng basta pinamimigay ang anak. Talamak pala sa kanilang lugar ang pagbebenta ng mga bata. Kunwari ay aampunin, pero may kapalit na salapi. Pero ang sabi ni Jean, gusto lang makipagbalikan ni Tenga. Bago daw ipakita sa kanya yung baby. Totoo ba yon? Para nga naman mabantayan mo. Tama ba? Para kung sakaling babalik siya sa amin, kung gusto niya mabuhay talaga yung tunay, yung pamilya niya, bumalik na lang po siya. Pakikita ko po sa kanya yung anak niya. Okay. So, bakit gusto mo pang makipagbalikan sa kanya? Mahal mo pa siya. Dahil naman pala eh. Tanungin din natin si Ate Jean. Ate Jean, pwede pa bang ayusin? Willing ka ba? Feeling po ako kung mabubuo ko yung pamilya ko na. Pwede naman pala Kaya lang talagang ayaw niyang pakita yung anak ko eh. Camille, sa sitwasyong ito, ano ang maaaring epekto sa bata? Yung bata na pinamigay. Actually, nakakatakot yun dahil kasi yung sinasabi nating long-term na effect. Unang-una, yung possibility na itong batang to magkaroon ng borderline personality because of yung fear of abandonment. Kasi nakita niya na-rejected na siya eh. Pangalawa, yung sa development, medyo magiging mahina. Dahil kasi, di ba, wala talagang sabihin natin primary support, which is yung mother at saka yung father. And then, yung possibility na ito, matatakot din siya magkaroon ng intimacy with other people, kung sakasakaling lumaki siya dahil natatakot siya na baka mamaya, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. So, ang laki-laking factor yun. Alam nyo, meron kaming mga adopted, akala namin kahit na maayos na, well-nurtured and everything, pagdating doon sa pagkakataon na sila na yung adult, nakikita din nila yung possibility na kung bakit sila nagkakaroon ng certain anxiety and depression because of the fact na alam nila they were abandoned and rejected before. So sana wag umabot sa punto na makaramdam din kayo ng ganon dahil kasi ang abandonment is sabihin na natin na it's a wound that never heals. And for the child, it is a wound that never forgets. Correct. Ay, nako. Malalim. Nako. Brother June, paano mapapanatili ang respeto sa kabila ng hindi pagkakaunawaan? Kasi gusto nilang magsama ulit. Maganda naman yon, mabuo ang pamilya nila ulit. Yes. At kunin yung bata, di ba? I mean, Respeto. oo. Respetuhin muna natin yung mga anak natin. Ano? Doon sa pagsasama nyo, ang unang-unang masasabi ko, huwag muna kayo magsama. Utang na loob. Kasi madadagdagan pa yan. Ako, ang hirap mag-dispose ng mga bata. Oo. Baka hindi Willing mapin. daw siya na magpapatali na siya. Kahit na, huwag na Oo. muna kayo magsama. Utang na loob. Pag-aralan nyo muna yung sarili nyo. I-condition muna ang isip nyo na ma-improve ang uri ng inyong pamumuhay. Bigyan ko lang po ng diin, ang mga anak ay kaloob ng Diyos sa atin, ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para mapalaki natin na may takot sa Diyos
at maging mabuting mamamayan ng bansa. Kung ang resulta ay kapabayaan ng mga magulang, tayo ang mananagot sa Diyos. Kung may takot tayo sa Diyos. Now, kay Mary Jean, huwag mong hanapin na tawagin ka ng anak mo na nanay kasi hindi ka nagiging ina sa mga anak mo. Tutulungan ninyo ang inyong sarili. Okay, kung kayo ay mahanapan namin ng tirahan, magbabalikan ba kayo? Opo. Ano? Kayo magsabi sa isa't isa. Huwag yung tingnan si Ate Corinne. Sige na. O ayan, magbati na kayo. Ipakita mo na yung anak niya sa kanya. Iba yung ngitian Hindi ko naman talaga nila. iiwan siya kasi sa ganyan sitwasyon niya. Sabi ko nga sa kanya, nangako ako na habang buhay, hanggat nabubuhay ako, hindi ko siya iiwan kasi wala mag-aalaga sa kanya, ma'am. Gusto lang naman niya makita, hindi naman... Huwag mo nang ibebenta, ha? Babantayan ka namin. Alam mo, kulong ang katapat niya. Hindi ko Pag pag ibibenta yung anak ko, hindi naman po hayop yun. O kaya nga, huwag mo nang ibigay. Ang mga anak natin ay hindi mga produktong pwedeng ibenta. Sila ay biyaya mula sa may kapal na dapat nating ingatan, alagaan at mahalin. Problema pa rin ang ating aayusin, di ba? Nirereklamo ni Mrs. ang kanyang asawa dahil kinuha daw ang anak nila nang hindi niya alam. Naku, ang hirap naman nun. Di ba may mga kidnapping na ganyan? Pero ang tatay may magandang dahilan daw kung bakit niya kinuha ang bata. Ang magkahiwalay ng mag-asawa magtutuos kung dapat nga bang ang anak ay sa piling ng ama o ina. Nanay at Tatay Anthony, harapan na! Ayun. Okay, ngayon, so talagang hindi nagpakita na. Hindi na talaga nagpakita. Ayun. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag yung nanay na humarap, yung iyong asawa, pero sa huling sandali, nag-back out. Ayaw nang humarap. Oo, ganon. Pero kailangan alamin din natin kung ano ang karapatan ng isang nanay, okay? So pipilitin natin na maging balanse pa rin tayo habang pinapakinggan ang problema nitong si Mang Anthony. Okay, you may sit down now. Ayun. Ano ba ang nangyari? Sa totoo lang, ikaw yung inirereklamo. Yes po. Ikaw Ako po. yung inirereklamo, Anthony. Yes po. Dahil anong problema? Ano po kasi may kinakasama na rin po siyang iba. Kasal po kami. Kasal? Oo, pinipilit niya pong kunin yung anak po namin na 11 years old na po. Pinamili na po siya sa DSWD sa aming sa General Mariano Alvarez, Cavite. Ang akin na lang po, hindi po namin tinuloy yung kaso na yun para manahimik na lang po. Pero lahat po ng pinaparatang niya po sa akin is hindi po katotohanan. Tinakas mo na yung anak mo? Oo. Tinakas mo na? Hindi ko po tinakas talaga totally. Oo. Kung tinakas ko po yan, ang sinasabi po sa batas, kung itinakas po, ay hindi nyo po ano makikita dito sa face-to-face. Attorney Rob, yung bata papipiliin between nanay at tatay. Kasal ito, ha? At the age of what? Under 7 po, sa nanay talaga yan. So kapag ka above 7 or above, ay po pwede na pong take into consideration ang pipiliin ng bata. Pero hindi lamang po yun yung aasahan ng korte sa pagdedesisyon. Yung all relevant considerations po ang sabi sa Article 213 ng ating Family Code. Kapag ka po halimbawa ang nanay o ang tatay ay declared unfit, ano po ba yung mga pagiging unfit? Nasa Korte Suprema may mga desisyon. Ang nanay ay sugarola o namumuhay ng immoral o kaya may kasama na hindi niya asawa na kung saan ang best interest of the child ay hindi maibibigay at ang bata ay lalaki ng hindi magandang kanyang moralidad, ay ibibigay po doon sa inosenteng asawa yung anak. Pero ang paratang ng ina
namamalimos daw ang kanyang anak habang nasa pangangalaga ng ama. So kaklaruhin lang natin na sa assessment ng MSWD ay pinanigan ka ng sangay ng gobyerno na sa'yo mapupunta ang anak dahil nga base sa pag-aaral, hindi mabuti or fit ang environment or lugar para sa anak mo. Totoo ba na namamalimos yung anak mo? Ay, hindi po. Hindi totoo. Ito po, iba po ang limos sa bigay. Kasi po, lahat po ng kakilala ng mother ko, kaibigan ko, binibigyan po yung anak ko. Halimbawa, bibigyan ng pagkain, bibigyan po niya ng mali siya. Iba naman yon. Iba naman yon. Tama po ba tayo, di ba? Tama. Oo. Yung sinasabi niyang limos is may nagbigay po sa kanya kasi ng 1,000, pamasko yun. Galing po sa ninong niya. Nasa linya po ng telepono ngayon si Miss Amparo Caballero ng Social Welfare Division dito sa GMA Cavite. So ma'am, kayo po ba ay ang nag-handle nitong kaso po ni Mang Anthony at ng kanyang asawa? Actually, ma'am, kami po, by reord kami. Ang point na nag-handle yung social worker po, 3 na namatay na po. Nung namatay na po, pinasa po sa akin noong 2022. Okay, hanggang kailan po effective yung ganong desisyon na mananatili yung menor de edad sa tatay? Wala po. Revoke po yan kung may panibagong reassessment po. So ano? Since 22 po, hindi na sila po bumalik sa amin sa office. Ayun. So kailangan ng reassessment. Ayun. So sa pagkakataong ito, nakakita po kayo ng sapat na dahilan para sa tatay ibigay yung bata. That time, 2022, dahil po yung nanay po ay laging nawawala. Kumpirmado kay Tatay Anthony, ibinigay ang pangangalaga sa bata. At sinubukan po natin talaga na hintayin yung nanay na nag-waiver pa at hanggang kanina umaga sinabi ngang pupunta pero hindi po siya dumating. Si Doc Camille pwedeng makipag-usap ng konti sa anak mo kasi kailangan mabigyan ng guidance. Hindi ba? O ng psychological. Okay, so mananatili ang bata dito kay Anthony at tayo naman ay magpa-follow up para sa tulong na kailangan nilang makuha. Lagi nating naririnig, madaling maging nanay. Pero ang magpakananay ay ibang klaseng hirap at pagmamahal yan. Matayong nanay at tatay ang isang bading sa kanyang 2 taong gulang na pamangkin. So nasa na yung magulang, di ba? Lahat daw ay kanyang gagawin, pero para ito ay buhayin at palakihin ang bata. Pero nang siya ay labis nang napamahal sa bata, abay binabawi na ito sa kanya ng tunay na ama. Paano yun? At ang pakiusap ng nangungulilang tatay, umuwi ka na, baby! Bakit kailangan niya bawiin yung bata? Yung tao na nagpalaki dun sa bata. Mula nung baby yan hanggang lumaki. Alam mo, Mike, dapat nagbibigay ka ng sustento sa anak mo. Hindi yung nadidelay lagi. Kaming, kung ako sa'yo, ibalik mo lang yung bata. Dahil unang-una, wala naman sa'yo kinabukasan yung bata. Di ba? Kagaya lalaki rin yan, nakagaya mo walang trabaho. Kaya kung ako sa'yo, ibalik mo na sa magulang niya kay Mike. Ang kapal naman ang mukha mo, Tito Mike. Pagsabihan mo si Tito Oming na ng mukhang pera. Sustento nga di mo maibigay kay Mason. Kukunin mo pa. At heto na ang magbayaw na nag-aagawan sa iisang sanggol. Heto na, Omeng at Mike, harapan na. Omeng! 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 Okay. Ayun. Kayo ay magbayaw. Opo. Magbayaw. Paano nangyari yon? Yung bata... Yung pong bata, nasa akin po eh. Kasi po yung kapatid paano ko. kayo naging magbayaw? Yung kapatid ko po, asawa po niya. Kapatid mo, asawa niya. Ayun. Okay. So, paano napunta sa'yo yung bata? Noong time po nasa hospital yung kapatid ko, ang sabi po ng kapatid ko, Meng, sa'yo muna yung bata. Kasi
Simula po nung unang panganay niya, pangalawa, pangatlo, ako po nag-alaga sa bata eh. Hanggang sa lumaki. Tapos yung kapatid ko po, nasa ospital, sabi niya, Meng, alagaan mo muna yung si Mason, si Maverick, sabi niya sa akin gano'n, kasi may tiwala ako sa'yo. Yung kinuha ko sa isang buwan pa lang, kinuha ko sa kanya. Bakit ikaw daw ang mag-aalaga? Kasi ano po siya, ma'am, ano po siya, palagay po siya sa akin, ma'am eh. Palagay po siya sa akin na... Hindi, pero ako hindi na mag-aalaga. kasi makayanan nung mag-asawa? Po? Hindi na makayanan nung mag-asawa na alagaan yung bata? Kasi po, ma'am, yung time po na yun, ang kapatid ko nasa hospital po. Ito po, lagi pong nasa trabaho o kaya nagpapunta sa may hospital. Wala pong kapalitan niya kasi wala pong kapatid yan eh. Bali ako po yung gumagabi doon sa bata. Ako lang po yung may ang may kakayahan po mag-alaga. Kasi yung mga kapatid ko po, may mga pamilya na po at meron din sarili mga pamilya. So ngayon, ilang taon na yung bata? 2 taon po. 2 years old na siya. Anong tawag sa'yo? Mama po. Mama. Yung bata, yung bata, paano yung totoo niyang nanay? Patay na po yung nanay niya. Namatay! Hindi ko alam kung anong ginagawa sa kanya po lang. Kaya yung time na yun, ma'am, nung nasa kapatid ko, sabi ko sa kanya nung una pala nanganganak siya, sabi ko, pag nanganak ka, uwi ka sa bahay. Ako mag-aalaga sa anak mo para magpahinga ka. Pero meron pa silang ibang anak? Opo, ma'am. 4 po sila. 4 po yung anak nila. 4. Kasama na ito, si Mason? Opo, si Mason meron. Okay. So, may trabaho naman siya? May trabaho naman po siya, ma'am. Kaya lang, ang hirap-hirap po siyang... Kasi nung una po, ma'am, ganito Mahirap po yan. siyang Hingian. Kapag oras na ng padala ng anak niya, nagsisil lang ho siya. Alam ko naman po kung ano yung ginagawa niya eh. Ano? Yung pong sasakyan niya, nakaprado siya, naghihintay lang po siya ng pasahero. Wala po siyang time para mag-reply sa akin. Nasabihin man lang sa akin na, Meng, yun lang, nabi ko, pasensya lang eh. Meng, pasensya ka na, ito lang papadala ko sa'yo. Pero hindi, ma'am eh. Gigil na ako sa kanya. Pero imbes na magpasensya sa akin, ano sinasabi niya sa akin? Bakit mo madali ka sa pagbigay sa'yo ng pera? Ano bang kailangan mo? Pera? Yun doon ako nagigigil sa kanya, yung ganun salita niya. So, kumbaga, meron kayong kasunduan kung kailan ka hihingi. Ma'am, 15 tsaka 31 po ang Ayan bigay. naman pala, Ngayon, so, walang nabibigay sa'yo? Opo. Since 1,000, ma'am, ang dahil po sinasabi sa akin. Ano bang hanap buhay mo? Nag-i-trek lang po. Trike. So, magkano naman ang kinikita mo bawat araw? Mahigit 1,000 po. Di ba laki din, ha? So, si Mike ay mayroong ilang benepisyo sa barangay. Meron kang single parent, no? Pero tanggal ka na doon sa 4-piece. Bakit? Ilang taon na kayo sa 4-piece? 6. 6. 7 dapat, di ba? So, singilin mo. Kaya lang, ano sabi mo? Hindi nag-aaral yung anak mo. Paano yun? Minto po eh. Kuminto, anong grade? Grade 2. Grade 2! Ilang taon na? 8, 9. Ilang taon na? 7. 7. Tapos, ano yung susunod na edad? 9. Tapos yung susunod? 13. 13. Yung 13 at 9 nag-aaral? Di pa po. Ha? Di pa. Hindi na rin. Hindi rin. Bakit? Teka muna. Paano nangyari na kumukuha ka ng 4-piece pero hindi nag-aral yung mga bata? Ay, dati nag-aaral. Dati nag-aaral. Okay. So, paano ngayon yun? Lalaking mangmang yung mga anak mo? Sa ngayon, bakit mo binabawi? Yung meron ka ng 3 anak, hindi pa nga nag-aaral yung isa. Tapos, siyempre, kumikita ka naman, kumikita. Pero palagay ko sa 3 anak, baka kulang pa talaga yon. So, bakit binabawi mo? Mukha akong pera eh. So, padala ng padala eh. Hindi, wala ba kayong kasunduan? Di ba may kasunduan dapat kayo? Kung kailan ka dapat nag-iintrega? Oo. May schedule, di ba, kuya? Then, tuwing kinsenas katapusan, binibigyan. Papadala. Magkano ang kasunduan nyo? 1,000. 1,000 kada kinsenas. Nabibigay ba niya? Opo. Nabibigay naman pala eh. I don't see the problem here. Nag-delay po kasi. Gusto ko lang po kasi makita sa kanya pag nagsabi ako na bilang ama, pag nagsabi ako hanggang nauna na, tapos ang anak ko, magbigay ka na. Kasi ano kung naman may pera yan eh. Gaano May pera katagal yan. ang delay? Hindi, mga di man matagal, isang araw lang, kinabukasan. Ano reklamo? Wala naman problema po sa akin yun. Ang problema lang po sa kanya, kapag nagdi-delay at nagagayat ako,
Siya pa yung talagang kung ano-ano pa sinasabi. Magmamadali ka kasi ganito ka, ganyan. Na-try mo bang hindi Di ba? magalit? Nagagalit ako nga sa kanya eh. Ang sabi ko sa kanya, ibibigay ko sa kanya ang bata kapag dumating nasa 5 years old o 7 kapag hindi na alagain. Hindi ko sa akin dapat ang bata. Correct. Kasi hindi pwedeng maiwan-iwan. Ano ibibigay ng bata hanggat na ang bata ay alagain pa. Lahat, hindi na ako nakakabuking lahat wala. Isa pang mitya ng galit ni Omeng kay Mike ay ang balitang may bagong karelasyon daw itong si Mike. Ikaw wala kang babae. Wala po. Wala. Ikaw, Single ka naman. Single ka naman. Kung meron, hindi yun Hindi, wala kasalanan. namang masama doon. Huwag lang makakasagabal sa suporta sa mga Pagiging bata. tatay. Okay, Attorney Lorna. Nabanggit mo na kanina na ang DSWD magdedesisyon ayon sa ikabubuti ng bata. Tama. Pero sa iyong pananaw, eto, napakinggan mo yung dalawang panig, kanino dapat mapunta o paano ang solusyon dito? Alam mo, pwede naman silang dalawa. Yung isa, sabi ko nga kanina, custody. Yung isa, visitation. Parang co-parenting. Parang co-parenting. Mag-usap lang ng schedule. Kaya lang ang importante dito, Omeng, although ang tawag sa iyo ng bata mama, dapat explain mo rin sa bata na 2-year-old na meron siyang tatay, may tunay siyang tatay, kaya lang meron siyang mga 3 kapatid, para meron siyang sense of family. Kasi yung bata na yan, yung 2-year-old na yan, pag mama ang tawag sa'yo, baka akala niya ikaw na ang tunay na mama or papa, no? Dapat alam niya na mayroon siyang tunay na pamilya. At karapatan ng bata yun. Para sa interes ng bata. Kasi yung narrative, yung storya, baka paglaki niya, sasabihin niya na inabandon siya ng nanay niya, ng tatay niya, at yung mga kapatid hindi siya mahal. Kanya dapat, Omeng, although okay ka, nag-aalaga ka, sabihin mo rin yung katotohanan, yung storya na meron siyang pamilya na nagmamahal. Busy lang ang tatay niya at balang araw magkaka-reunite silang lahat. Correct, oo. Tsaka napamahal na rin sa'yo yung bata, di ba? Ma'am, opo. Kaya Dr. Love, gaano katalim ang salita? Ay, napakatalim ng salita na susugat sa iyong damdamin at magtatagal sa iyong isipan at sa iyong damdamin yung sugat na yan. Kaya dapat nga pag-isipan natin bago natin sabihin yung isang bagay. At magagawa natin yan pag medyo galit ka, huwag ka muna magsalita kasi dyan lalabas yung lahat ng hindi maganda. Ang nakikita ko rito, Ate Kuring, kay Mike, alam mo yung difference ng tatay at saka ng ama. Madaling maging tatay, no? Pero yung pagiging ama, may responsibilidad, pinaghahandaan, no? At hindi ko makita sa'yo, kasi meron kang 3 anak na inaalagaan pero hindi lahat nag-aaral, ibig sabihin napapabayaan pa rin. Kay Omeng, hindi mo pwedeng i-claim na ikaw ang nanay o ikaw ang mama. Kasi meron talagang mama yung batang yun. Dapat malaman, entitled yung bata sa katotohanan. Pwede mong sabihin sa kanya, you're the uncle at nagmamahal ka rin dun sa batang yun at gusto mong alagaan, you know. So, ang pag-uusap ninyong dalawa rito, mukhang hindi kayo magkakasundo ng kayong dalawa lang. Kinakailangan siguro sa ilalim ng ating batas, mabigyan ng karapatan ng bawat isa sa inyo at gawing official kung sino mag-aalaga at ano ang responsibilidad ng ama doon sa mag-aalaga, doon sa inaalagaan. Hindi pwedeng usapang lasing lang tayo dito. Kung titigil na kayo sa pambubunganga at pagsasalita ng masama, dahil malaki rin ang utang ng loob mo kay Omeng, na inaalagaan ng anak mo, na kailangan mo ring intindihin 3 ang kanya, 1 lang ang sayo, hindi na kayo dapat nag-aaway. Diba? Tama. Tama. Nagtutulungan naman kayo, ilubos-lubusin na natin. Hindi ba? Okay. So, wag lang niyang makikita nagsusugal ka at saka umiinom ka, ha? Okay. Sige. Kasi babawiin ko yung kabuhayan na yon. Babalik ka na naman sa sustento mo. Ngayon na hindi ka na nagsusustento, pag may extra ka naman, mag-abot ka rin naman ng konting regalo sa anak mo. Okay ba yun? Opo. Bakit siya? Kung minsan naririnig niya, minsan hindi.
Bakit sa tulong naririnig niya, pero pag sinisermo na, nabibingi? Pagtulong malinaw. Ha? O pagtulong malinaw, ano? O ano, okay na kayo? Opo, ma'am. Bagong taon na, kailangan medyo maaliwalas ang dibdib natin. Para kay Mason. Diba? Para kay Mason. O, sa gitna kayo magkita. Mag-ano na tayo? Oh, Mike. Oh, Mike. Oh, Mike. Yakap! 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 O, Shake sige hands na, huwag na kayo mag-iyakan. Ano ba? Oo, di ba? Ayan. Ang pagiging magulang ay isang responsibilidad na walang time out. Hindi ito pwedeng ipasa sa iba kapag tayo'y napagod. Kaya bago mag-anak, dapat mulat ang ating mga mata sa mga obligasyong ating haharapin.